I suggested the Xylo eggs. What's that what those are? Welcome back sa bago niyong inaabangan at paboritong Homegrown Graffiti Podcast. Hatid ng The Get Up Hardware, The Vandals Black. Ngayong gabi, meron tayong special guest. I would say, isa sa mga OG dito sa Rizal. Walang iba. Kasama natin ngayong gabi, si Boo ng DND. Yeah. Hello, Kumusta? Salamat. Maraming salamat sa pagtanggap ng imbitasyon, men. Salamat sa pagkakataon, tol. Maraming salamat din. Kamusta yung Boo ngayon? Wala. Pumipitik-pitik ka pa rin, tol, eh. Ayun yung, nagustuhan ko sa ginagawa mo palagi. Lagi kang naka-observe. Lagi kang naka-observe sa kalye. Oo. Especially dito sa atin. Rizal talaga. Rizal, oo. Sarap kasi mag-paint dito, eh. May vibe siya na parang ang dami lang talagang spot. Tapos kailangan gamitin mo yung isip mo para makita mo din yung ibang spot. Yeah. Or basta ang dami. Pwedeng nature, pwede ka baba dito sa bandang junction, tickling, kung gusto medyo urban yung dating, pwede kang punta sa mga baras, di ba, Tanay. So parang, ewan ko, pangalawang bahay ko kasi itong Rizal, eh. So dito na ako lumaki. So parang mahal ko talaga yung kalye, yung culture ng graffiti, kaya di maalis sa isip ko, kaya yun. So far, pumipitik-pitik pa din. As of now, kamusta? Anong observation mo sa graffiti Ay, dito sa Rizal? Grabe, dami. Ang dami ng player ngayon. Sobra, masaya. Pero dahil nga nag-observe ako, may akong tumingin din. Marami ring gulo sa internal ng mga writer ngayon. Siyempre, ang graffiti, isang egoistic game yan, eh. Papasok lahat sa utak mo yan, lahat, ganyan. Tapos kung toxic pa environment mo, talagang maapektuhan ka din. Diba? So, masaya, madami, pero masikip na. Di ba? Masikip na. Totoo. Pansin ko, eh. Lalo na dito sa part ng Taytay. Oo, dyan talaga. Kasi syempre, andyan din yung mga talagang nag-push ng graffiti dito sa Rizal. Siyempre, shoutout sa crew ng CSK, talagang isa sila sa mga nag-push din. Para alam mo yun, uminit din yung lugar natin. Even sa graffiti culture, sarap talaga dito, eh, di ba? Kasi napapanatili nila yung kultura ng graffiti dito sa Rizal. Hindi lang napapanatili, napapapoy pa nila. Marami. Like, yung ginagawa na ito, kung nag-get-up, para talagang maraming nagliliyab pag gumawa. So yun, magandang malaking ambag tong program na to para sa culture natin dito sa Rizal. Salamat. Appreciated. Okay, tol. Talakayin natin. Simulat sa pool, men. Saan ba nagsimula ang Boo? Kasi dati nasubaybayan ko, eh, kasi parang almost medyo kayo yung mga kuya namin nung nag-start kami, 2010. And then, kailan ba nag-start ang Boo? Actually, umpisa talaga nung high school ako, yung Boo na pangalan, sumali ako ng gang. So around somewhere, Mandaluyong, San Juan. Yan, sumali ako dyan. Tapos, eventually, nag-grow out siya. Parang na-intriga ako sa mga design sa t-shirt. Tapos, na-intriga ako na yung mga nagdi-design pala ng sikat na t-shirt na yun, individually, as an artist din sila. So, na-dig deeper ko, kunwari, like... Teka, anong taon? Siguro 2008 yan. Teka lang, curious ako. Ano yung mga design dati? Parang, ano yung mga dating na mga... Meron yung mga Disisit, mga babae siya, sexy o sikat. Tapos nilalagyan nila ng mga drips, markers, mga ganun. Okay. Parang parang mga Kickstyo, no? Yun. Yeah. Kickstyo. Shoutout sa mga brand na
nakikita ko lang pero di ko nasusuot. Totoo, kasi parang Mahal eh, mahal. Japanese Oo. Japan Oo. Type shit. Siya parang street art na pupunta sa damit. One time, meron sa People Are People, nagbenta sila ng 7th letter na mga damit. Mga, ewan ko kung rip-off yun o totoo, pero sila Ret na yun, sila Ogor, MSK. So mas nabaliw ako lalo. Sinusundan ko noon mga MSK. Tapos yun, one day, yung mga friends ko sa Kainta, sa lugar ko, nagbuo kami ng crew. Mag-graffiti kami dahil nga infatuated din kami sa mga designs ng t-shirt nag-start eh. Yung mga Crooks and Castle, mga gano'n, this is it. Yung yan. Tapos yan, hundreds, andyan na. So yun, nag-start kami mag-graffiti. Buna yung nilagay ko kasi di ko rin alam kung bakit. Sa totoo lang, di ko gusto yung mga letra ko. Teka, yung Boo is Palayo, alias mo. Parang sumali ako ng gang yung buwang nickname. Naging nickname ko. Imagine Boo kasi parang ganun. Yeah, gets. So, kasi- malaki pa ako. Then kasi parang dati, nung nag-start kami mag-graffiti is parang siguro Boo, siguro Majin Boo. Parang, Kasi nung time na yun, parang putok yung Dragon Ball Z, parang Oo, isa din yun. Paborito ko rin yung Dragon Ball Z. Talagang lahat feeling ko ng personality ni Majin Buu parang meron din ako mga ganun. yeah. Yun lang. So, Wala lang, infatuated lang ako dun sa... Pero yung pangalan talaga, hindi ko talaga, parang noon, hindi ko talaga gusto. Kasi yung, kung paano may structure yung pangalan ko, bawal sa wild style, Oh, yeah. mahirap sa gantong style. Parang pag blocks naman, ang boring. So parang, as time goes by, na-inlove na lang ako sa pangalan ko. pero nadala mo, tol. Oo nga. Na-execute mo na maayos yung mga letra. Nakuha mo yung, kumbaga, umayin yung letra sa ugali mo. Salamat. Sa graffiti writer and vandal. And, daanan natin, tol, yung starting day, sino yung mga day ones mo talaga na crew? Day ones ko talaga, DNB lang talaga. Oo, talaga. Shout out to the DNB. DNB. Especially Boglat. And, yeah. Shout out sa'yo, boss. Yeah. DNB lang nag-start. Bali ang nag-start niyan si Boglat, si Emma, pati si Flo. Yan. Pang-apat ako. Kasi si Flo, kababata ko yun. So, shout out kay Flo. Yeah. Yan. Tapos eventually, si Boglat, nakakilala siya ng mga ibang artists. Unti-unti, lumadami na kami. Sila Injo, sila Uz, Yeah. yan, sila Chase. Bali, DNB is binuo ng 4 na tao. Kayo ni na Boglat. Taong, Siguro 2009 or 10. Yeah. Yan. pero nag-introduce sa'yo ng graffiti is yung mga shirt talaga. Doon, Oo, parang yung shirt at yung crew namin na 1900. so 1900 is your first crew. Oo, parang first crew ng mga friends ko sa lugar namin. Yeah. Na hilig din sa street art dahil sa shirt. Ganun. Gets. Bali, Oo. Tapos, nahuli kasi yon yung 1900, first get up namin, nahuli kami agad. Sa Valle Verde pa. Valle Verde. Pucha, mga ano dun eh. Mga strict yung ano. kasi ngayon, kahit ngayon, pag dumaan ka doon, malinis. Oo, tama. Tsaka executive homes village yan eh. Paano kayo nakagawa doon? Yung sa gilid lang, sa mga, ewan ko nga eh. Tapos yun, na-dissolve yun. So, nag-start ako mag-bombing pa rin, parang trip ko. Dito, around Kainta. So, ikaw na lang mag-isa. Ako na lang. Individually. Hindi pa ako DNB noon, nag-isa lang ako. Oo. Pepaint ako dyan sa junction, ganyan. Couple tags. Ganyan. Paano mo nakilala sila Boglat? Mm. Kasi Boglat is originally sa Oo. upper ng dito, sa upper ng Rizal. Antipolo. Yeah. Antipolo, yeah. Yung DNB, natatag yan sa San Juan eh. Si Boglat, kilala ko yan sa gang. Yeah. Nakilala ko yan sa gang. Tapos, yung kababata ko nga, member din ng gang na yun. Yeah. So, parang magkakilala namin doon. Si Emma, nakilala ko siya
kay Laboglat dahil taga-San Juan siya. Oh, yeah. So yun. So magkakilala na kami noon pa. Bago kami naging DNB, mostly. Yung kaming tatlo. Si Boglat, si Flo, tsaka ako. Oh, yeah. Hindi pa kami DNB, Tapos magkakilala. Nagka-introduce na lang kayo ng graffiti. Oo. Nag-graffiti rin ako. Oo, kasi si Flo, yung kababata ko, high school pa lang kami, nag-graffiti na kami. Oh, yeah. Style niya medyo mga panggang. Kaya nakita ko na din si Boglat noon dahil sa gangs, siya yung nag-throw ups ng OPG talaga. Oo, so saan man makikita mo yun eh. So yun, kaya parang incorporated na kami noon pa. Yeah, tapos lumawak ang DNB kasi dati onti pa lang ang crew dito sa Rizal, parang natututukan talaga yung graffiti, like maliit ang mundo. Oo, maliit. Dumami kayong mga DNB kasi Dumami kami dahil nagkaroon ng beef eh. Nagkaroon kami ng beef sa isang... mamaya Pag-usapan natin yan. Sige. Alright. So, mentality namin noon i-accept lang namin lahat na gustong sumama sa amin. Like sa DNB. Nagkaroon kami ng platform dun sa beef. Nakita kami ng mga gusto mag-graffiti, nag-graffiti. May mga gustong sumama sa amin. may Commercial. may aberya. May aberya. Galit si Kuya. Galit si Kuya. Nasaktan yung kamay ni Kuya. Commercial, So yung commercial break. Galing. Yeah. So, gano'n katotoo tong podcast na to, man. O, di ba? May mga commotion sa labas. Yeah. So, Ayun, balik tayo, tol. Okay. Yun nga, dahil nga dun sa... Beef. sa beef nyo. Oo. Parang naging parang... Okay, kailangan natin bumuo na empire. Oo, parang ganun. gano'n. Kasi parang... Mabigat kasi yung crew na yun eh. Totoo din. Maganda din siya kasi parang siya eh. Sinubaybayan. Yeah. Nakatuto kami doon. Maganda din yung nangyari doon. So, ang pinaka-pioneer ng DNB is sila Bogart kayo. And then, pumasok na sina Unico, yan. Oo. Actually, mga pioneers din yung mga yun eh. Yun yung same era na nabuo kami. Okay. I mean, parang sa akin kasi... Kumbaga, kayo lang yung first batch. Oo, parang ganun. Parang kami yun na... Yung mga second batch kasi parang... Yan na, dumating. Dahil nga, nagkaroon kami ng platform na makita ng ibang tao. Nakakilala rin kami ng mga ibang artists na on that same day, on those times, parang iba-ibang reason kung bakit ka sumasali sa amin. Hindi lang siya parang dahil gusto matuto sa graffiti. Yung iba, syempre, parang gusto din sumali dun sa beef. Yung mga ganon. Saka yung... Gets. So parang yun din yung way namin para masabing, sige, down ka ba sa DNB? Sige, pakita mo. Gawin mo nga to. Di ba? Yung parang takpan mo nga to. Gagawa sila ng movement sa gabi. Gagawa sila ng effort. Tatakpan nila yun. Hahabulin sila nun. Maulit yung walang nanalo. Alam mo, lahat naman kami, magkakaibigan pa rin kami kahit sa kabila. Diba? Saka maganda rin sa crew nyo is kalat-kalat yung crew nyo. Oo nga eh. So marami kayong mata nung time na yun. Oo, marami din. Iba-iba, meron yung kabila din, marami rin mata. totoo. Maganda din na parang, ganda lang nung story na yun. No? Isa yun sa parang proud ako na naging DNB ako kasi kahit pa paano, kwento talaga yun pag pumasok ka sa graph game eh. Yeah, totoo kasi ganito, yung nung era na yun, wala pang na-introduce na beep. Kumbaga parang kayo yung pinaka lumutang na beep. Oo, tama. Nung time na yun. Kumbaga, nakakarangalan yun kasi magaganda yung pangalan ng sa kabila. Na kami, syempre, biruin mo, bago nag-start talaga yun, for the record, ang alam ko, dahil fan kami noon, at that time,
Di ba? Magaling talaga yun eh. Magaling talaga. Oh. Kami Natabihan namin siya or isa sa ka-crewmates ko doon sa first batch, natabihan niya, natamaan. Yeah. Ngayon, binalikan. So ngayon, parang na-take na namin yun as beef. So doon na siya nag-start. Ganun lang ako kababaw yun. Yeah. So, okay, balikan natin yung kwento na yun. Balik tayo sa dito sa Rizal na like yung mga early day. Okay, nabuo na yung DNB. Oo. The name itself, Day Night Bombers. Nakatuto kami, tol. Parang kayo yata yung mga pinakaunang gumagawa ng mga daylight bombing. Oo. Isa din sa paborito ko kasi din yun eh. Yung ibang crewmates ko, gusto nila gabi. Pero ako parang gusto ko umaga. Kasi siguro sa time na meron ako nun, hindi ko kayang maggabi dahil may responsibility ako nun. Oh, yeah. So parang gumagawa ako ng way para makapasok pa rin sa game. Oh, yeah. Kasi heat of the moment yun eh, ng game eh. Nandun pa rin. Try ko umaga, tanghali. Na-try ko pa nga mga bandang 6 a.m. eh. Oh, chill talaga. Kahit ngayon. Oh, totoo. Totoo si Kahit AM. ngayon. Kahit ngayon, kaya pa rin, pero ingat. Pero mas ngayon, parang namulat yung mga citizen sa graffiti na parang, uy, vandalism, something. Tsaka ngayon kasi utol, dahil nga ito nga, marami na ng players. Mostly ang players, di naman kasing edad natin eh. Oh. So, twos talaga. Kumbaga, kahit umaga mo gawin, bata, nagpipaint, may hawak na. Stereotypically, bata, may hawak na ganon. Di ba? So, mahirap para sa kanila. Di ba? Oh. Kaya, mainit sa kanila. Pero sa atin, feeling ko, kung may sisita sa atin, kaya na natin kausapin ng Mismo. very civil way eh. Yeah. Ngayon na, minsan nga kasing edad pa natin yung mga ano eh. Oh. I mean, di ba, ano parang, wala, di ba? Oh, mismo kasi madali nang maitagos dahil nga yung na-experience din natin. Oo, totoo. Pero yung mga bata ngayon, parang pag nato sila, wala na siya. Oo, tama. Sa iba nga, may nababalitaan ako, sila pa yung galit eh. Nahuli, sinita na sila pa rin yung galit eh, di ba? Kaya naman, Galing. oh, Mga bata ngayon, ganun talaga. Kaya- Pero, Progress yan. kailangan pumili kayo ng mga spots nyo na talagang kaya nyong tagusin or Oo. matapos talaga. Sana hindi na tayo mabot sa panahong may mababalitaan tayong na-aksidente or napahamak talaga dahil sa pag-graffiti lang. Dahil so far, parang wala pa naman ako nababalita. Huwag naman sana, di ba? So far, ganun dito sa Pilipinas, sa labas. Oo. Talagang pag Grabe. nakita ka ng pinasukan mong private property, talagang Pwede ka nilang ano yun. Si Tai, di ba? Yung legendary si Tai. Binaril yun. Graffiti lang. eksena ngayon and then nung eksena dati. Anong comparison mo? Yung dati, para sa akin, raw. Hilaw pa talaga yung game. Kaya medyo masaya din. Masaya talaga. Lalo na nakikita mo na yung looking back kung sino yung mga na-meet mong artist. Tapos, ngayon kung ano na sila, ang gagaling na. Parang ang masaya. Ngayon, mas masaya dahil ang dami. Pero, mas magulo. Alam mo yun? Parang beauty in chaos talaga din talaga eh. Oo, napansin ko parang ang bigat sa pakiramdam. Pero kasi rat race ngayon eh. Totoo. Competition dati eh, madali lang eh. Parang, actually, hindi ko siya na feel na competition. Yeah. Parang, siguro darating sa pace ng, ng buhay mo kung mag-graffiti ka, feeling mo competition. Kasi, diba, kailangan mo lagi up ka eh. Oh, yeah. Or may mga projects ka, ganun. Pero, ngayon, parang napagdaanan ko na yun. Parang, ano mo lang sa sarili mo yun. Talaga, parang way of thinking mo lang kung competition. Pero sa tingin ko, kasi nga egoistic game to eh. Papasok sa utak mo, lagi ka dapat up. Yeah. Di ba? Ayun nga din ang ano ko na like, for example, dati ba? Feeling ko yung competition na sinasabi mo ay tungkol sa pagandahan ng spot. Di ba? Kasi ngayon, pwede ka na mag-graffiti. Makikita ka na, pero kung maganda yung spot mo, feeling ko yun yung sa streets na competition na, di ba, tag-tag lang dito. Tapos nandito yung magandang spot mo or so feeling ko ng competition sa game na to.
dapat unique ka makanap ng spot. So sa game natin. Yeah, totoo. Kasi, what I mean is, na parang, ang competition na sinasabi ko is yung parang, pag gumawa si ganito, kailangan gumawa rin ako. Parang like, na-hot pain ka. I mean, nahawa ka sa kanila na parang, ma-inspira ka. Tama. Ako dati, ano sa mga CSK talaga. Oo, talaga. Kasi parang, mga panahon na yun, nakikita ko pa sila, gumiget up na, nakikita ko paunti-unti, nakikita ko ganyan. Hanggang noon parang napapaganon lang ako eh. Tapos hanggang sa napaputang ina, parang ganoon na ako. So sila yung parang sa akin, nagbibigay din sila ng apoy talaga. Pag nakikita ko yung gawa nila, lalo na pag nakakasama ko pa sila mag-paint. So, shoutout talaga sa mga CSK, napaka-solid yung mga yan. Galing. CSK boys, sobrang cool nila kasama. Oo, kaya hindi yung cool na talagang cool. Parang down sila sa kahit saan eh. Oo. Siyempre, napanood ko rin mga beef nila. Sa C5, bumabot pa sila. Natatawa ako kasi parang alam mo yun, taga-Rizal ka eh, di ba? Tapos makita ko sila sa labas. Parang nakita mo yung yung crew nyo dati sa kanila na parang. Oo. Ganun ba? Natutuwa din ako kasi talaga silang parang apoy sa Rizal. Maraming crew dito sa Rizal. Shoutout dyan sa inyong lahat. Pero CSK, sa opinion ko, ang nagbibigay talaga ng buhay sa graph game sa Rizal. Sila yung parang nag-a-update, kumbaga. Totoo. Hindi naman sa trendsetters, kumbaga, sila yung nag-a-update na parang, okay, ang graffiti ganyan, ay bumaba. Oo. Okay, gawa. Ngayon, parang ngayon na CSK is naglaylo sila eh. Pero tingin ko, pag bumalik part of the game yun, Utol, kasi siguro lahat naman ng graffiti writer, street artist na gaganon. Pero yung movement nila, kasi para sa akin, masasabi kong importante yung ginagawa nila. Back in the day, wala kaming ganun. Nakikiparty nga lang kami sa baba, bumababa pa kami ng Cubao, ganyan. Sa mga kakilala namin sa Rizal, kaming artist, di kami nakakapag-start ng ganong klaseng event. So kami, ngayon at nangyayari na yan, syempre parang sarap din manood, di ba, na nangyayari, ikaw pala si ganyan. So, importante yung ginagawa ng mga crew na kagaya ng CSK sa mga event nila. Kasi dati, nakaka-attend din ako ng mga events, Philippine Graffiti Convention. Yung una. Balikan natin, Tol. Kwento ka about sa mga events dati, Philippine Graffiti Convention, Warlords. Grabe. Oo nga, no. Tama. Nung dati, ang Philippine Graffiti Convention, maganda kasi yung simula niyan eh. Mga old school writers yan na parang nagsimula sa internet stage. Parang wala pang Facebook nun o nag-start pa lang ang Facebook. Sa Facebook, doon mo ilalagay yung ikaw as a person, pangalan mo. Okay. Itong Philippine Graffiti, naging way siya para maging graffiti artist ka sa internet. Kasi, ang ipopost mo doon is yung profile mo na gagawin mo, pangalan mo, for example, Boo DNB, at may ipopost mo sa internet yung gawa mo. This is siya yung unang naging platform namin. Hanggang gagawa ka ng account, hanggang dumami yung nasa loob nun, doon nag-start yung Philippine Graffiti Convention na ginawa sa Shaw Boulevard ata. Show. Na chance yun para sa lahat makapag-paint magkakasama. Kasi rare yun noon. Yeah. Na pumasok ka sa abandon. Kasi yung mga sumali doon, hindi naman talaga sila nag-paint. Yung iba, gusto lang hit ng wall eh. Like, for everyone yun eh. Or meron talaga doon, mga idol na din talaga. Di ba? So, gathering din ng mga... parang gathering ng buong eksena. Oo, galing. Piling ko ayun yung pinakauna. Yun talaga ata. Teka lang. Kasi parang oo eh. Hindi ko lang alam kasi respect sa mga unang crews.
mga SBA, PBC, PSI. Hindi ko alam kung nagkaganon na sila. Yeah. Pero nung yun nga, parang tama ka. Philippine Graffiti Convention. First year high school pa lang yata ako, second year high school. Totoo. Sana magkaroon ulit ng ganon dito. Sa Solid Pilipinas. yun, no? Pero although may May mga event Meron naman Warlords. Yeah. Meeting of Styles. Meeting of styles, yeah. Pero yung ganong panglahatan, kasi Oo, Meeting of tama. Styles is parang invitational event, di ba? May halo ng foreign eh. Oo, tama. Yun kasi parang, sabihin natin, magbabayad ka ng entrance, di ba? Pero, kahit saan ka dun sa building na yon, sa structure na yon, hit up ka, di ba? Yeah. Tapos maglalakad-lakad ka, kayo pala yung crew na ganito, kayo pala. Ayun yung tol. Yun yung maganda nun. Masarap sa feeling dati kasi is wala pang internet. Ay, wala Wala. pang Facebook. Kumbaga, doon kayo magkakakita-kita. Oo. Na si pala doon. Tama. Ayun yung event na mas pinaka-memorable. Kasi dati walang Facebook, walang IG. Yung parang event na pumunta ka para ma-feel mo talaga yung event. Oo. Tapos after mo nun, magiging iba ka. At yun, ikaw na yung ngayon. Tol, kasi ganito. Dati, pag pumunta ka sa event na ganun is, iba ka sa mga tropa mo. Ako, nakapunta ako doon, nakita ko si Oo, totoo. May-inspire mo din yung iba na parang, yung pwedeng may sumama sa'yo, parang tontuwa lang sa kwento mo about graffiti, di ba? Masaya yun. Yun ang una. Grabe yun. Sumali rin kayo dati sa Warlords. Oo. Actually, paano ba kami? Parang trial yun eh. May sulat kamay ata mo. Sulat kamay muna and then Qualifiers yun pag tapos maano kayo sa Warlords. Okay naman, masaya din kasi as bata pa ako noon, yung attention at spotlight, sarap sa pakiramdam di ba? Oh, yeah. So, ng sulat kamay sa Marikina. Ibang leg siya di ba? meron. Yung pinakauna, B-side. Yeah, B-side. B-side. Metro Manila. Tapos, sumunod sa Marikina na ata. Yun ata yung huling sulat kamay. Yung Marikina parang finals na yata yun. Sulat kamay ba yun o Warlord? Warlord na yun eh. Iba pa yung sulat kamay Sulat kamay sa Organized. Paliparan. Oo, tama. Paliparan. And then, Warlord, dun sa Marikina, sa may Riverbanks. Sa Riverbanks, yeah. Dati yung Warlords, inaabangan din namin yan as a graffiti writer. Kasi isa sa pinakamainit sa buong Asia Warlords kasi, dati may magazine, Invasion. So doon ka naman nagiging aware sa buong Asia. Yeah. Kasi every country, meron doon mga representative. So, pag napabilang ka doon, syempre parang masaya dahil marami rin makakita na Pilipinas, ganun. Maalala nila yung pangalan mo, ganun. Way siya para makilala ka. Yeah, totoo. Tapos may site pa nga sila. Nagkaroon na sila Ng website. Tapos makikita mo sa magazine na yun yung happening sa Warlords. Oo. So, nung dumating siya sa Pilipinas, masaya kaming lahat. Buti nga, wala pa malulupit talaga nun Nakakapasok pa kami. Pero ngayon, ang lulupit ng mga nag-graffiti sa Pilipinas, talaga, palupit ng palupit. Kaya, grabe. Yeah, masasabi kong mas masaya dati kaysa ngayon. Dahil dati is excited. Excited pa tayo. Ngayon kasi mga event ngayon, ang aabangan mo na, ang pupunta mo na lang para magsama-sama na lang kayo, hindi na yung pinaka-event. Totoo, tama. Magandang observation yan. Kasi ako personally, hindi na talaga ako lumalapag sa lahat. Nakikita ko na lang yung tinitignan ko na lang. So yun nga, hindi na rin talaga excited. Kung makita ko man yung mga kaibigan ko doon, masaya na ako. Nakikita ko sila nandun pa rin sila. So, yun yung way ko kung paano ko makita kung kamusta kaya si ganyan di ba? Yeah. Totoo yun, kasi as an organizer din, di ba, nagpapa-event ako dito sa atin. Doon ko nakikita yung tao na parang kailangan, pag nagpa-event ako, kailangan ang puntahan yung event. Hindi para puntahan lang na magkakita-kita lang yung mga tropa.
Ngayon kasi kailangan mo na ng mga rapper na may pangalan para mapuntahan ka. Yeah, totoo. Noon, pupuntahan natin dahil makikita natin yung nakikita natin sa internet na nagra-graffiti or sa streets. Makikita natin siya doon, makakakita ng sticker. Makakuha ka lang ng sticker sa mga idol mong nagra-graffiti. Parang saya, di ba? Parang bumili ka ng bagong isda sa pet shop. Ganun yung pakiramdam mo. Pero ngayon, parang bumili ka ng bago laruan. ngayon kasi parang para mapuno na lang yung cabinet ko eh. Humihingi na lang ako. Totoo. Hindi na siya sa sobrang dami. Pero syempre, shoutout sa mga na-inspire, naging graffiti artist ngayon, na-inspire siguro noon. Yeah. Kaya pagbutihan nyo lang din. Yeah. So yun, marami pa tayong pag-uusapan pagkatapos ng break natin. Pag-uusapan natin about sa Rizal Knights. Yan! Pag-uusapan natin about sa beef with the KST. Yun! Okay. Shoutout! B versus KST. So abang lang kayo pagkatapos ng break namin. Yeah, maraming salamat. Alright, we're back. Tol, let's talk about the Rizal Knights. What is Rizal Knights, Tol? Ano ba siya? Crew ba siya? Community ba siya? Collective ba siya? Alright. Actually, Rizal Knights, nung nabuo talaga siya, grupo yan ng mga individual artists sa iba-ibang crew na mostly Rizal-based nakatira. Back in the day, pag nasa Rizal ka, para siyang rural town. Siyempre, hindi siya, walang naproproduce na maraming artists noong panahon na yon. So, may isa, shoutout kay Diwa, yan, sila Grim, sila Uso, sila ang parang nag-initiate, makabuo nun. At the same time, yun din yung grupong pinapabilangan namin. Kami magkasama, I mean. Uso and Grim is DNB also. Oo. Shout out sa inyo mga kuya. Mga kuya namin dito. Si Grim at Uso at Diwa, ang alam ko na nag-initiate bumuo. So, sumali lang kami doon. Sumali kami. Rest ng DNB, mostly is taga Rizal. So, ganon. Paano nangyaring... Kasi ang nangyari, Rizal Knights, parang lahat ng crew nagsha-shout na ng RK, Oo. something. Kasi dati, parang may eksena, hindi ko masabing hati, pero parang ganon. In a sense na hindi naman magkaaway, pero merong eksena sa baba, walang eksena dito. May PSP nung baba. So, ano siya, platform siya, makita yung mga artist doon. So, parang yun yung idea, nagawa rin tayo ng Rizal Knights dito. So, parang platform din siya para ma-recognize yung mga artists sa Rizal. Gets. Parang kami yung magre-reach out, kami lalapit talaga sa mga Rizal artists na, alam mo yun, para mag-reach out na sali ka sa amin or may gantong community ba gusto mong i-represent din dahil taga rito ka. Yeah, totoo. Parang ganun lang siya, hindi siya crew, collective community lang siya. And Tol, naging success yung na-vision nyo. Oo. Naging okay yung mission nyo na parang yung RK binuo nyo is para maging community dito sa Rizal ng mga graffiti writers na parang kasi madami sa Cardona, TMO. Oo, marami rin pala. Parang naging way din yung Rizal Knights. Para siyang search engine na nung nag-uumpisa na yun, may mga nakikita kami, sa Morong may mga gantong artist pala. So, dahil sa Rizal Knight, nalaman nyo na may eksena pala sa bandang rural part ng Rizal. Totoo. Dahil din doon. Kasi nag-connect na siya. May mga Rizal Knights